Kita basahin ang aklat na iyong dinidilin mo araw-gabi upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon sa gayon ginawa ka at magtatagumpay. Roma 1:16. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikapaligtas ng bawat nananampalataya una sa mga Hudyo at ganoon din sa mga Greko. 1 Peter 1:14. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Filipos 3:16. Ang kailangan lamang ay magpatuloy natin ang ating mga natutunan. Bilang 23:19. Ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao, ang isipan niya hindi nagbabago. Ang sinasabi niya, ang kanyang ginagawa, ang kanyang pangako ay tinutupad niya. Hebrews 10:36. Kinakailangan ninyo matiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang pangako. 1 Corinthians 10:13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didiranas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipagpipulot na kayo subukin na higit sa inyo makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng mga kaso pang mapagtagumpayan niyo. Hebrews 2:1. Kaya nga dapat natin... Maraming mga every word mayroong malihan. Dandahan lang. Ulitin ko na lang. Next, Hebrew 2:1. Hebrew 2:1. Kaya nga dapat nating pangawakang mabuti ang mga katotohanan ng narinig natin upang hindi tayo malitaw. 2 Timothy 3:16. Lahat ng kasulatay pinasiya ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Isaiah 41:10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman. Palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. Awit 37:4. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Awit 119 verse 11. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. 1 Corinthians 2:9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao ang hinanda ng Diyos sa mga umibig sa Kanya. Kawikaan 3:5-6. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak at Kanya kang itutumpak sa lahat ng inyong lakad. Roma 10:17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. John 15:7. Kung nananatili kayo sa akin at nanatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. 2 Timothy 1:7. Sapagkat hindi espiritu ng kaduwagan ang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. 1 Timothy 4:8. May mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. 2 Corinto 4:18. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita, hindi sa nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Filipos 1:6. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagwawalik ni Kristo Jesus. Jeremiah 29:11. Ako lamang nakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabuti niyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Colossus 3:23. Ano man ang inyong ginagawa, gawin niyo na magaan sa kalooban, na waring hindi sa tao kayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Kawikaan 28:9. Ang taong ayaw sumunod sa kautusan, ang dalangin niya ay di pakikinggan. 1 John 3:18. Mga anak, huwag tayong umibig sa pamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamagitan ng gawa. Lucas 6:38. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba, siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. 1 Thessalonica 5:18. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat na pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon niya alam ninyong di nasasayang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hebrews 10:23. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Hebrews 16. Makatarungan ng Diyos, hindi nalilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. 1 John 5:13. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak na Diyos ay may buhay na walang hanggan. Awit 128 verse 4. Ang sinumang kung siyawi po pusong susundin, buhay niya ay umunlad at laging pagpapalain. Awit 75:5. Ang pagmamalaki dapat na iwasan kung magsasalita gawing malumanay. Marcos 9:35. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging uli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Marcos
8:36, ano nga mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung katumbas naman ito ang kanyang buhay. Marcos 8:34, pinalapit ni Jesus ang mga tao pati ang kanyang mga alagad at sinabi, kung ibig niyo naman sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Roma 6:23, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Roma 10:9, kung ipahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:9, Gawa 1:8, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at sa hanggang sa dulo ng daigdig. Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang binigay ng Diyos ay ikakaligtas ng tao. Gawa 16:31, sinabi nila sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sambayanan. John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salipagkaya at binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya, hindi makapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Ako ang daan ng... John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Tito 3:5, tayo iniligtas niya, natamo natin ito hindi dahil sa ating mga gawa kundi sa kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at pinangaral muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Efeso chapter 2 verse 8-9, dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Hebrews 6:12, huwag kayong maging tamad, kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan niyo ang mga taong nagtitiis at nananalig sa Diyos at sa kayo'y tumatanggap ng mga ipinangako niya. Hebrews 13:17, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila ay susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkol at kung hindi, sila ay mahapis at hindi ito makapuputi sa inyo. Santiago 3:17, ngunit ang may karunungan mula sa Diyos una sa lahat ay may malinis na pamumuhay. Siya ay maibigin sa kapayapaan, mainahon, mapagbigay, mahabagin at di nagkukunwari. Santiago 1:17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga taglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan ni binabayaan man sa dilim. 2 Corinthians 13:5, tiyakin ninyo mabuti kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nadaramang suma sa inyo si Kristong Hesus, maliban na lang kung kayo'y mga itinakwil. 2 Corinto 12:10, dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako ay mahina, kutsain, pahirapan, kusigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. 1 Corinthians 14:12, yamang nananabik kayo sa mga kaloob ng Espiritu. Sikapin ninyo sumagana kayo sa mga kaloob na mapagpapaunlad sa Iglesia. Filipos 1:29, ipinakaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang mananalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman ng dahil sa Kanya. Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayang maisagawa ang kanyang kalooban. Filipos 4:8, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ang inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kupuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Amen.